Hello, I'm Voltaire Tupas. Welcome to Rappler Talk. Tomorrow, December 10, the world will commemorate International Human Rights Day. Dito rin sa Pilipinas, maraming aktivistang dadagsa sa lansangan. Pero kasama natin ngayon ang isang matapang na babae, isang scholar ng bayan, UP student, na may kakaibang paraan ng pagpoprotesta. And she has been protesting against the extrajudicial killings in the country since July, if I'm not mistaken. Welcome to Rappler, Adrian Onday. Thank you. Can you tell us your story? You're not the usual activist, you're not organized, pero may impact yung naging protesta mo, nagdala-dala ka ng cardboard. Can you be more specific anong ginawa mo para sa mga hindi familiar sa yung protesta? Ayun po, nung July 13, I started protesting by wearing a cardboard sign. Bale, from UP, nag-commute ako papuntang Lasal Taft. Tapos, suot-suot ko yung isang cardboard sign na may nakalagay na words na lahat tayo posibleng drug pusher. Ngayon, from Quezon City po yun hanggang sa Maynila nga. Tapos, naglakad ako, sumakay ako ng jeep, sumakay ako ng mga tren. Tapos, yung encounters ko doon is that, nung nagko-commute ako, tinitingnan ako parang tinititigan ako ng mga tao. Tapos, umabot sa point na nung sumakay ako ng LRT1, pinatanggal sa akin yung cardboard sign ko ng security guard doon. Hindi ko alam kung bakit siya kailangan tanggalin or kung anong batas or rule yung nilalabag niya. Pero pinatanggal nila sa akin. Tapos, ano pa bang nangyari sa akin noon? Hinabol ako ng isang pedicab driver, mga ganon. And I kept on wearing the cardboard sign for about 2 to 3 weeks. Tomorrow, isa sa mga pinaka-mainit na issue na itatakil kahit sa lansangan or sa mga fora ay yung extrajudicial killings. When you did that, around 2,000 were reported na namatay na dahil sa drug against war against drugs. Ngayon, around 5,800 na. What do you say to the escalation of the EJ case in our country? Nakakatakot po siya. Sobrang nakakatakot kasi patuloy natin nakikita na nawawalan ng respeto yung gobyerno natin, yung pamahalaan tungkol sa mga karapatan na dapat nagpoprotekta sa atin. Ngayon, itong 5,000 na to, extrajudicial killings lang siya, parehong under the policeman or vigilante killings. Parang ito yung mga number ng namatay dahil lang sa war on drugs. Hindi pa kasama dito yung ibang krimen, hindi pa kasama dito yung mga parang mga ibang sibilyan na pinapatay. Ngayon, itong 5,000 na namatay na to, I can bet that most of these people are innocent talaga. Kung hindi man innocent, may hirap sila. So parang ano yung masasabi natin dun? Itong mga pinapatay ng government natin na sinabi natin nung hinalal si Duterte, siya ay pro-poor. Nung nakita natin itong 5,000 na to, nakaramihan sa kanila pinapatay kasi parang wala pa naman tayong nakikitang mga patay na katawan sa kalsada na may cardboard sign pero nakasuot sila ng sapatos o kaya nakasuot sila ng formal wear. Parang masasabi ba natin na pinoprotektahan ba talaga ng gobyerno yung mga taong mas dapat na tinutulungan nito? It's good that you pointed that out, yung innocence, halimbawa ng ilang mga namatay. Kasi, of course, yung ating lipunan umabot na sa point na mayroon tayong mga standards, mayroong rule of law, may human rights standards. Subalit, sa pananaw ng iba, mas mahalaga sa kanila yung masulba yung krimen, yung problema sa droga, kaysa sa konsepto ng human rights na hindi ka pwedeng makulong o mapatay nang hindi ka nakakapag-defend ng sarili mo sa korte. Ano ang masasabi mo sa ganung masasabi nating pag-shift ng pananaw ng marami kaugnay sa appreciation ng ating lipunan sa human rights? Well, according sa mga discussions ni Ma'am Nicole Curato, I'm gonna have to cite her here. Sinabi niya na ang Philippines kasi wala naman talaga tayong parang inherent na kultura ng human rights. Pero meron tayong konsepto ng human dignity, sabi niya. It can be seen in the way people say, pinatay siya na parang hayop lang. Na merong very obvious difference between how you treat an animal versus how you treat a human being. Ngayon, kahit na wala tayong konsepto talaga ng human rights o kahit nahirap tayong tanggapin yun, hindi ba natin kayang isipin na yung human dignity na yun, na dapat lahat tayong mga human beings ay mayroon, hindi ba dapat nire-respeto yun? Kasi, okay, sabihin natin problema yung crime, problema yung drugs, pero hindi ba kaya rin naman nagkakaroon ng krimen, mostly dahil sa kawalan nitong mga tao ng kakayahang mabuhay ng may dignidad. Kasi masabi natin yung mga gumagawa ng krimen, tsaka yung nagbebenta ng drugs, etc., yung mga nalululong,
Kaya lang naman nila ginagawa yun, dahil una sa lahat, nahihirapan silang mabuhay. Mahirap sila. Kung mahirap sila, it means that the government is not able to give what is due to them, to let them flourish in a society na kaya nilang mabuhay ng tama, kaya nilang mabuhay ng may dignidad. Kasama sa human rights yung kakayahan nating mabuhay ng may dignidad. Kasi yun yung pinaka-standard na, yun na yung yung bare minimum kumbaga na kaya nating ibigay sa kanila, na kaya nilang mabuhay kasi may pagkain sila, may tirahan sila. And if our government cannot give that, if our society cannot give that, parang ano pa yung kaya nating i-expect sa government natin? Ngayon sa mga tao na iniisip na mas mahalaga na malutas yung krimen kaysa malutas yung problema sa human rights, sobrang privilege nila kasi hindi nila kailangang intindihin na may kailangan silang kainin, may kailangan silang bayarang renter, etc. Hindi nila kailangang intindihin yung mga ganun kasi they already have that going for them, while other people na nabibiktima nga nitong extrajudicial killings ay wala. Sa tingin mo ba, mayroon ng results in terms ng pag-curb ng crime, pag-curb ng problema ng drugs? Epektibo ba sa tingin mo yung kampanya? Dahil marami na natatakot, they are claiming that the crime rate is decreasing. Well, ayun nga, ang report din kasi ng government is that bumaba yung crime rate. But then again, we have to ask the question, kasama ba yung extrajudicial killings dito sa crime rate na to? Ano yung mga different factors na in-adjust nila para masabi na para magmukhang bumaba yung crime rate or para makonsider ang isang bagay na crime? We have all these questions that we have to ask. Kasi kung wala tayong, kung hindi sila transparent sa pamantayan nila or sa pagsukat nila ng krimen, hindi natin ma-justify na bumaba nga ba talaga itong crime rate na to. Dun sa cardboard mo, balikan natin yung cardboard mo, minimimik niya yung nangyayari sa mga biktima ng EJ case. Ang nakasulat usually, wag tularan, ako ay drug pusher. Yung sa'yo, ang message mo ay lahat tayo posibleng drug pusher. Can you expound on your message? Ayun, yung message kasi nagsimula siya talaga dun sa friend ko nga na nag-start ng movement, si Hope. Ang nakasulat sa kanya, English kasi, we could all be drug pushers. So parang ang dami kasi talagang nag-judge sa amin dahil dun sa grammar, dun sa semantics nung sign namin. Pero yung sa akin, lahat tayo posibleng drug pusher. Kasi inopt ko talaga na makuha or ma-encapsulate kung ano yung nangyari dito ngayon. Kasi yung ibig sabihin nung lahat tayo posibleng drug pusher, lahat tayo posibleng mabiktima nitong vigilante killings na pumapatay sa mga sinasabi nating drug pusher. Yung drug pusher kasi yun talaga yung salitang nakaka-capture ng attention ng mga tao. Kasi pag nakita mo yung drug pusher, negative agad yung feeling mo. Ngayon, pag nakita itong sign na to, I was hoping that the people would feel scared or they would question or ask themselves na parang, bakit tayo lahat posibleng maging drug pusher? Ano ba yung nangyayari sa lipunan natin ngayon para masabi nitong batang to na lahat tayo posibleng maging drug pusher? At yun na nga yung nangyayari. Merong mga taong namamatay na hindi naman talaga drug pusher, katulad ng mga estudyanteng namamatay sa Makati, sa Pangasinan, sa iba pang lugar. Merong mga simpleng, kunwari, mapatambay man lang sila o pedicab driver, binabaril o kaya hinuhuli ng pulis nang walang dahilan. So parang bakit nangyayari yung ganun na mismo mga inosenteng tao, inosente sila pero nabibiktima sila nitong war on drugs na sinasabi ng pamahalaan natin ay dapat pinoprotektahan lang yung mga mamamayan. Yung case ng iyong pagprotesta, how is it resonating with the people? Sa tingin mo pa may mga nagre-respond favorably or syempre mamaya pag-usapan natin yung negative naman na comments ng ilang mga netizens. But let's start with the impact of your campaign. Do you think you've helped raise the awareness of people in terms of their appreciation of human rights? I think that I would like to say that I have. In what Kasi way? ang daming mga taong nagme-message sa akin o kaya lumalapit sa akin na nagpapasalamat na nakapagsalita ang mga taong katulad ko tungkol sa issue. Kasi kung hindi daw dahil sa parang sila mismo, natatakot silang magsalita. Kasi syempre, sa ganitong political climate, sino ba namang hindi? Sino ba namang hindi matatakot na parang magsalita ka lang, mababash ka agad, kung hindi ka mababash, mamamatay ka pa. So parang nagpapasalamat sila kasi merong mga taong sinasabi nila katulad ko na matapang daw, na
na kinayang magsalita laban dito sa pagpatay na to. May mga taong nagsasabi na tama raw kami kasi sila mismo noon naniniwala sila sa war on drugs. Parang isa pa sila sa mga avid supporters, avid fanatics kumbaga, nitong pagpatay na parang, sige, patayin lang yung mga drug pusher, yung mga drug addict na yan. Pero sila mismo, they had to turn against their own beliefs kasi may pamilya silang naapektuhan, may pamilya silang namatay. So parang, ang impact niya is that a lot of people express their sentiments na parang tama daw yung sinasabi namin, naniniwala sila sa ipinaglalaban namin. But then there's also the opposite side na parang kailangan ba talagang maapektuhan muna tayo personally bago mag-resonate sa atin itong pinaglalaban na to? We know that UP is a hotbed of protest actions, tsaka ng critical thinking. Yours is, in your case, what's the source of your courage? What's inspiring your bravery? Sobrang cheesy niyang pakinggan. Pero kasi, mahal ko talaga yung bansa ko. Para sa akin, that's where my courage comes from. Ever since I realized na may kaya akong gawin para sa bansang to, naisip ko na gagawin ko lahat ng makakaya ko para matulungan tong bansang to maging mas mabuti ng kung ano siya ngayon. Kasi, hindi ko alam, parang lahat ng mga tao, pag tinanong mo sila para saan mo ginagawa yung ginagawa mo, para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko, para sa sarili ko. Pero parang laging nakukulangan ng mga taong nagmamahal sa bansa natin. And I think that if no one's going to love the country and no one's going to fight for the country, then who's gonna be left doing that? And I think na dahil may capacity akong gawin yun, doon ko hinuhugot yung lakas ko, doon ko kinukuha lahat ng kaya kong gawin. Kasi if I do something for the greater good, then I know that what I'm doing is the right thing. Obviously, the supporters of President Duterte do not share your means. Of course, they would also claim that they love the country precisely. They're doing this because of their love for the country. How do you deal with those who are adversely responding to your campaign? Well, marami kasing nagsasabi na parang hindi tama yung ginagawa ko or parang sinasabi nila na wala raw akong alam, na mag-aral na lang daw ako, ganito, ganyan. Pero parang ang masasabi ko lang is, pagka sa akin directed yan, I try to ignore those things. Kasi kung wala silang masasabing parang matalino or may substance regarding what I'm fighting for, then it's not worth the attention. Kasi kung hindi mo kayang i-refute yung logic ng sinasabi nila, talo ka agad. So parang kapag message of hate lang siya, hindi ko siya pinapansin kasi parang I can't work with something like that na wala naman akong mapupulot na naaaral. Pero if it's something na may point, I really try to understand kung ano yung punto nila and I try to assimilate that into what I'm fighting for. Yung pinaglalaban ko kasi, kung magiging para sa kabutihan ng marami siya, it has to take into account all the perspectives that exist that I should be aware of. So parang yung mga adversely reacting against what I'm fighting for, parang iniisip ko muna kung saan sila nanggagaling at kung paano nila nasasabi yung sinasabi nila bago ako magsalita tungkol doon sa punto na sinasabi nila. Kasi alam mo, hindi kahit may hatred na lumalaganap sa social media, I understand meron ding mga fake accounts, pero may pinanggagalingan ng lahat ng ito. You know na legitimate din naman yung concerns ng marami. Many feel alienated. The system is not working for a lot of people. Maraming walang trabaho, etc. In other words, malalim yung pinanggagalingan ng galit ng maraming tao. How do you understand, how do you view yung ganong pinanggagalingan ng mga mamamayan na may pinanggagalingan sa tingin nila, ito na yung pag-asa nila. This is giving them hope, this is change. You understand, ako sa akin, I understand where they're coming from kasi nga, sociology major ako and that's basically kung ano yung pinag-aaralan namin. Parang tinitingnan ko na, oo, valid talaga yung sinasabi nila kasi they're exposed to a certain context na dahil doon lang sila exposed, dahil doon sila nabubuhay sa loob ng bubble na yun, kumbaga. Yun yung nakikita nila, yun yung na-experience nila. And it's hard to try and burst that bubble to make them realize that there are other things that are working against them. Kasi hindi sila exposed sa
sa konteksto na pinanggagalingan mo. So what you do is you try to explain to them if they will be listening to you. You try to explain to them where you're coming from. Kasi doon naman magsisimula yun sa pag-explain na kung saan ka nanggaling, tapos kung ano yung argument mo. Parang doon mo unang malalatag yung argument na may solid foundation eh. Ngayon kapag ka nag-exchange kayo ng parang ng pareho ninyong context at arguments, parang mas magiging understanding kayo of what each other are going through and how they are both able to say that. Which requires conversation. Online, for instance, hindi lahat ng conversation syempre ay as healthy, as Yes. civil ng ina-expect natin. How do you deal with fake accounts, yung mga trolls, for instance, na hindi talaga na makikipag-usap sa'yo ng maayos at makikinig sa gusto mong sabihin? Well, ayun nga, sinabi ko rin kanina na parang I choose to respond to the arguments na may substance talaga. Kasi yung mga trolls, talagang parang nagfi-flame lang sila. They only feed the fire, kumbaga. So parang kapag wala namang laman yung sinasabi nila, hindi ko na lang sinasagot. Kasi parang wala rin namang point pag sinagot mo yung hate nila na okay, may sinabi nga sila pero wala naman siyang laman. So, anong mapupulot mong aral doon? Anong ma-generate mo na bagong kaalaman from that? Wala naman. So, I choose to ignore those kinds of comments and accounts. And also, naka-private kasi yung account ko para ma-filter out yung mga ganong klase ng cases. So, parang mas mabuti na rin na maging safe kasi. Maraming millennials, maraming netizens ang feeling nila toxic na yung social media, Facebook in particular. Hindi mo na nga binabasa yung comments, sabi na nila. Yes. Ano ang tips na bibigay mo sa ibang mga millennials who would like to use the medium, social media, in empowering people, in raising awareness, pero natatakot silang mag-engage dahil nga sa hatred na possible na matanggap nila? Well, ayun, una sa lahat, you have to, kung gusto mong maging mas safe yung account mo at kung gusto mong maging mas healthy para sa'yo yung ginagamit ng social media account, you have to fix your privacy settings. Yung privacy settings, nilagay yan ng Facebook to be controlled by the user. So, kung gusto mong accessible ka by the world or accessible ka to only a few, nasa sa'yo yan. As well as, pwede mo ring i-filter yung mga information or yung mga laman ng newsfeed mo. Kung gusto mong hindi makakita ng news from a specific page, pwede mo namang gawin yon. As well as, pwede kang mag-mute din or mag-silent kumbaga sa feed mo ng friends mo na parang, kunwari, puro Duterte hate or puro Duterte support yung nilalaman. Whatever it is that you find distracting or not helpful for you, siguro mas mabuti nang i-silent mo na lang yung account ng friend mo kaysa you let that get into your feed na mas nasa-stress ka lang. If you wouldn't mind, what was the worst message that you got? Ang dami kasing message na lumabas pero ang pinaka-tumatak sa akin was not exactly a message so much as it was a comment on a Facebook thread. Galing siya sa isang Facebook group ng Duterte supporters. Tapos galing nga siya sa isang middle-aged man. Tapos they posted my photo there without my consent with a really demeaning caption. Tapos ang sinabi nung lalaki was that, halika na lang dito ate, paliligayahin kita. Which obviously had a lot of innuendo within it. So sobrang hanggang ngayon tumataas pa rin yung balahibo ko kapag naalala ko yun. I understand you discussed this with your parents, with your mother. What's your conversation like? Ano ang payo niya sa'yo? You're still young, of course. Yung mom ko, nung simula kasi nung protest, talagang she would engage with the trolls, she would engage with the haters. Pero actually, ang sinasabi niya na lang is parang mag-lie low ako. Parang tumahimik daw muna ako from social media, wag muna akong gumawa ng protest ko in real life kasi it got really dangerous na to the point na yung mga threats, mas nakakatakot na siya kaysa it's something that you can brush off. As well as, ako rin kasi yung nagbibigay ng advice sa mom ko kasi my mom can get really engaged nga with the trolls. So parang sinasabi ko sa kanya, Mommy, wag mo na lang silang pansinin, wag mo silang kausapin kasi hindi sila titigil. Wala silang uurungan na kahit anong sabihin mo. But she supports your cause. Yes, she does. She does. I understand she graduated from St. Scholastica. So Yes. meron din siyang pinanggagalingang activist. Yes. I actually came from St. Scholastica then when I was in grade school. So what do you say to those who think that school should not engage in political action? St. Scholastica has been criticized, UP, Ateneo.
I think that it's stupid that people think school should be quiet on political issues. Kasi everything is political kung iisipin mo. At lalo pa na sa konteksto nito, yung schools naman, nag-e-exist sila at naapektuhan sila ng batas at lahat ng nangyayari. I mean, for God's sake, nung isang buwan lang, nagkaroon ng isang patay na katawan na dinom sa tapat ng St. Scholastica Marikina. I mean, is that not enough cause to speak out about something that affects the children? I mean, I think that at a very young age, dapat ine-expose na yung mga bata sa social context nila kasi lalaki sila and and when they grow up, they will be the ones who will be involved and who will be fixing the context na may sira o may something na dapat ayusin. So, dapat at a very young age pa nga lang, mamulat na sila sa nangyayari sa bansa nila o sa kontekstong kinalalagyan nila. Kasi kung hindi sila mamumulat doon, lalaki silang tanga, lalaki silang walang alam o walang direksyon o hindi marunong ayusin kung ano yung mga sinira ng mga henerasyong nakalipas na. Your action helped in sparking protest in UP, for instance. Can you again describe what happened, how it helped in galvanizing support among students? Ayun nga, parang I started on July 13. Tapos after nung protest na yun, I posted a photo with the experiences that I had that day. So parang kwento ko na, yun nga, pinatigil ako sa LRT1, pinatanggal yung sign ko, pinatago sa bag, and they almost confiscated my sign actually. Tapos kwento ko yung hinabol ako ng pedicab driver sa Vito Cruz, kwento ko yung mga stairs na parang halatang nagtatanong pero hindi sila makalapit. Kwento ko yung mga lalaki na nagtatanong kung para saan yung ginagawa ko. Tapos pinost ko siya sa Facebook and I put it on public. How was the experience habang pinaprocess mo? Ano yung naramdaman mo after? At the end of the day, this is a new thing to you. Ano ang yung pinag-iisipan? Buong araw na-realize ko na buong araw I was on edge. I was very anxious kasi syempre first time kong gumawa ng ganun and it's obviously something that not a lot of people do. So parang may takot pala na hindi ko napansin na sobrang namumuro lang siya. And at the end of the day, I was just exhausted. I was tired kasi sobrang daming people interaction, sobrang daming parang mga reactions na kailangang i-process at isipin. Tapos parang naisip ko na lang na ganito pala yung feeling na may ipinaglalaban kasi people are going to try to stop you or people are going to try to support you and either way yung pinaglalaban mo dapat solid siya pagdating sa'yo. Speaking of which, meron tayong question from our social media. Merong isang question from @Arn Lozano 02. Tanong niya, is the Filipino really worth dying for? Clearly a question inspired by Ninoy Aquino. How do you respond to that? I think the reverse of it should be asked as well. Is the Filipino really worth living for? I think mahalagang tanungin yung parehong yun kasi if you don't think that the Filipino is worth dying for, then what are you still doing here? Bakit nandito ka pa? Bakit nagpa-participate ka pa rin sa lipunan natin ng ganito? Hindi ko siya masasagot ng direkta kasi nasa sa atin naman, nasa subjective perspectives naman natin kung worth dying for ba or worth living for ang mga Pilipino. Pero para sa akin, yes, definitely worth dying for, but I would rather live for the Filipino kasi gusto kong paglingkuran pa sila at bigyan sila ng mas magandang kinabukasan. You're very articulate. If you will be given the opportunity to face the president, what would you tell him? Ano ba? I would probably ask him, bakit? Bakit niya ginagawa lahat ng to? Para saan ba? Para sa kanya ba? O para ba sa Pilipino? O para sa iilang pinaglilingkuran niya lang? But he is consistent from the get-go. Mula nung campaign pa, clear sa kanya ito ang kanyang vision, ito ang kanyang gustong gawin para sa bansa. Dahil, sabi nga niya, mahal niyang bansa. In fact, palagi niyang hinawakan yung flag at that time. Parang, okay, malinaw sa sinasabi niya, but sinasabi nga nila actions speak louder than words. So parang kung wala naman sa ginagalaw na yun, paano niya masasabing mahal niya talaga yung bansa? Kasi if you really love something, if you really love the country, say, kailangan mapakita mo, kailangan maparamdam mo sa mga tao. And I myself, okay, sige,
siguro dahil lang sa against ako sa extrajudicial killings and state-sponsored killings or whatever, pero hindi ko talaga nararamdaman yon. And I'm speaking not only from my perspective, but from the perspective of those who are highly victimized by the cases or the instances or the many issues na ini-introduce ng government sa atin ngayon. As a young Filipino, what do you propose? Ano ang magandang pamamaraan para ma-achieve yung, on one hand, yung goal na maging mas orderly at saka mapayapa ang ating bansa. But at the same time, human rights are respected. Targetin yung root ng problema. Yun yung pinakamahalaga. Which is poverty and education. Para sa akin, poverty and education talaga yung ugat ng problema. Kasi may kita natin, syempre ang daming may hirap dito at may hirap sila una dahil wala silang opportunity na makapag-aral. Kasi syempre ang mahal ng pag-aaral dito at we can't say that the education we're all getting is a quality education that we should all get. So parang para sa akin, yung problema sa drugs, yung problema sa krimen, lahat yun nag-uugat sa kahirapan at saka sa pag-aaral. To netizens who don't share your views, what would you tell them? I respect the diversity and opinion. I respect the diversity and opinion. However, we should all be willing to listen, to hear out what they're saying. We should all be able to understand kung ano yung valid opinions versus kung ano yung blatant hate lang. Parang mahalaga kasi nga na makinig tayo, mahalagang makipag-usap tayo. There should be conversation and discourse rather than just simple shouting na hindi, dilawan ka, hindi, ganito, ganyan, bias. So parang pagka nagsigaw ka lang na nagsisigaw ng mga kung ano-anong comments dyan, wala kang ma-achieve eh. Pero if you try to actually understand instead of just speaking, yun nga, parang problema natin na we speak to reply and not to listen. We should all be able to listen and then we should think about what we should reply kasi doon talaga manggagaling kung ano yung substance ng mga discourse na dapat nating pinag-uusapan sa kasalukuyan. You're a student of sociology. Alam mo yung dynamics ng ating lipunan. You're studying that. But seemingly, some people have reduced the division in our society between the yellow and the camp of Duterte. What do you say to this dichotomy na pinapakalat? Obviously, it's a false dichotomy. Kasi hindi naman limitado sa dadalawang kulay lang kung ano yung nangyayari sa lipunan natin. Alam mo yung parang mas madali kasi siyang tingnan na dadalawa lang. Kasi mas madali siyang panghawakan, kumbaga, dalawa yung kamay mo, kaya mong hawakan yung isa dito, yung isa sa kabila. But then again, we should remember na iba-iba talaga yung mga opinion, iba-iba yung mga pinanggagalingan. At higit sa lahat, yung pinanggagalingan ng lahat is pagiging Pilipino at hindi yung mga kulay nila. Kasi diba dapat loyal tayo, hindi sa kung anong partido tayo nanggagaling, o hindi sa kung anong opinion lang yung gusto natin, kung hindi doon sa pinakamakabubuti talaga para sa bansa natin. It's really nice talking to you. I hope we have much time. But thank you for joining us, Adrian. Thank you also. Next time we're going to invite you again for a longer conversation. But please always engage with us online or offline. And at Move PH, that's precisely what we're doing. We're trying to spark conversations online, hopefully to move people to act and help in bringing about change in our country. Well, thank you for joining us, Adrian. Thank Thank you you for joining our conversation. You can still watch this Rappler Talk online on Facebook, and we're going to upload this on our site. Thank you again. Thank you. Nung isang buwan lang, nagkaroon ng isang patay na katawan na dinomp sa tapat ng St. Scholastica Marikina. I mean, is that not enough cause to speak out about something that affects the children? I mean, I think that at a very young age, dapat ina-expose na yung mga bata sa social context nila kasi lalaki sila and they will and when they grow up, they will be the ones who will be involved and who will be fixing the context na may sira o may something na dapat ayusin. So, dapat at a very young age pa nga lang, mamulat na sila sa nangyayari sa bansa nila o sa kontekstong kinalalagyan nila. Kasi kung hindi sila mamumulat doon, lalaki silang tanga, lalaki silang walang alam o walang direksyon o hindi marunong ayusin kung ano yung mga sinira ng mga henerasyong nakalipas na. Your action helped in sparking protest in UP, for instance. Can you again describe what happened, how it helped in galvanizing support among students? Ayun nga, parang I started on July 13. Tapos after nung protest na yun,
I posted a photo with the experiences that I had that day. So parang kwento ko na, yun nga, pinatigil ako sa LRT1, pinatanggal yung sign ko, pinatago sa bag, and they almost confiscated my sign actually. Tapos kwento ko yung hinabol ako ng pedicab driver sa Vito Cruz, kwento ko yung mga stairs na parang halatang nagtatanong pero hindi sila makalapit. Kwento ko yung mga lalaki na nagtatanong kung para saan yung ginagawa ko. Tapos pinost ko siya sa Facebook and I put it on public. How was the experience habang pinaprocess mo? Ano yung naramdaman mo after? At the end of the day, this is a new thing to you. Ano ang yung pinag-iisipan? Buong araw na-realize ko na buong araw I was on edge. I was very anxious kasi syempre first time kong gumawa ng ganun and it's obviously something that not a lot of people do. So parang may takot pala na hindi ko napansin na sobrang namumuro lang siya. And at the end of the day, I was just exhausted. I was tired kasi sobrang daming people interaction, sobrang daming parang mga reactions na kailangang i-process at isipin. Tapos parang naisip ko na lang na ganito pala yung feeling na may ipinaglalaban kasi people are going to try to stop you or people are going to try to support you, and either way yung pinaglalaban mo dapat solid siya pagdating sa'yo. Speaking of which, meron tayong question from our social media. Merong isang question from Arn Lozano 02. Tanong niya, is the Filipino really worth dying for? Clearly a question na inspired by Ninoy Aquino. How do you respond to that? I think the reverse of it should be asked as well. Is the Filipino really worth living for? I think mahalagang tanungin yung parehong yun kasi if you don't think that the Filipino is worth dying for, then what are you still doing here? Bakit nandito ka pa? Bakit nagpa-participate ka pa rin sa lipunan natin ng ganito? Hindi ko siya masasagot ng direkta kasi nasa sa atin naman, nasa subjective perspectives naman natin kung worth dying for ba or worth living for ang mga Pilipino. Pero para sa akin, yes, definitely worth dying for, but I would rather live for the Filipino kasi gusto kong paglingkuran pa sila at bigyan sila ng mas magandang kinabukasan. You're very articulate. If you will be given the opportunity to face the president, what would you tell him? Ano ba? I would probably ask him, bakit? Bakit niya ginagawa lahat ng to? Para saan ba? Para sa kanya ba? O para ba sa Pilipino? O para sa iilang pinaglilingkuran niya lang? But he is consistent from the get-go. Mula nung campaign pa, clear sa kanya ito ang kanyang vision, ito ang kanyang gustong gawin para sa bansa. Dahil, sabi nga niya, mahal niyang bansa. In fact, palagi niyang hinawakan yung flag at that time. Parang, okay, malinaw sa sinasabi niya, but sinasabi nga nila actions speak louder than words. So parang kung wala naman sa ginagalaw na yun, paano niya masasabing mahal niya talaga yung bansa? Kasi if you really love something, if you really love the country, say, kailangan mapakita mo, kailangan maparamdam mo sa mga tao. And I myself, okay, sige, siguro dahil lang against ako sa extrajudicial killings and state-sponsored killings or whatever, pero hindi ko talaga nararamdaman yon. And I'm speaking not only from my perspective, but from the perspective of those who are highly victimized by the cases or the instances or the many issues na ini-introduce ng government sa atin ngayon. As a young Filipino, what do you propose? Ano ang magandang pamamaraan para ma-achieve yung, on one hand, yung goal na maging mas orderly? Kung ano yung argument mo. Parang doon mo unang malalatag yung argument na may solid foundation eh. Ngayon kapag ka nag-exchange kayo ng parang ng pareho ninyong context at arguments, parang mas magiging understanding kayo of what each other are going through and how they are both able to say that. Which requires conversation. Online, for instance, hindi lahat ng conversation syempre ay as healthy, as civil ng ina-expect natin. How do you deal with fake accounts, yung mga trolls, for instance, na hindi talaga na makikipag-usap sa'yo ng maayos at makikinig sa gusto mong sabihin? Well, ayun nga, sinabi ko rin kanina na parang I choose to respond to the arguments na may substance talaga. Kasi yung mga trolls, talagang parang nag-flame lang sila. They only feed the fire, kumbaga. So parang kapag wala namang laman yung sinasabi nila, hindi ko na lang sinasagot. Kasi parang
wala rin namang point pag sinagot mo yung hate nila na, okay, may sinabi nga sila, pero wala naman siyang laman. So, anong mapupulot mong aral doon? Anong ma-generate mo na bagong kaalaman from that? Wala naman. So, I choose to ignore those kinds of comments and accounts. And also, naka-private kasi yung account ko para ma-filter out yung mga ganong klase ng cases. So, parang mas mabuti na rin na maging safe kasi. Maraming millennials, maraming netizens ang feeling nila toxic na yung social media, Facebook in particular. Hindi mo na nga binabasa yung comments, sabi na nila. Yes. Ano ang tips na ibibigay mo sa ibang mga millennials who would like to use the medium, social media, in empowering people, in raising awareness, pero natatakot silang mag-engage dahil nga sa hatred na possible na matanggap nila? Well, ayun, una sa lahat, you have to, kung gusto mong maging mas safe yung account mo at kung gusto mong maging mas healthy para sa yung ginagamit mong social media account, you have to fix your privacy settings. Yung privacy settings, nilagay yan ng Facebook to be controlled by the user. So, kung gusto mong accessible ka by the world or accessible ka to only a few, nasa sa'yo yan. As well as, pwede mo ring i-filter yung mga information or yung mga laman ng news feed mo. Kung gusto mong hindi makakita ng news from a specific page, pwede mo namang gawin yun. As well as, pwede kang mag-mute din or mag-silent kumbaga sa feed mo ng friends mo na parang, kunwari, puro Duterte hate or puro Duterte support yung nilalaman. Whatever it is that you find distracting or not helpful for you, siguro mas mabuti nang i-silent mo na lang yung account ng friend mo kaysa you let that get into your feed na mas nasa-stress ka lang. If you wouldn't mind, what was the worst message that you got? Ang dami kasing message na lumabas, pero ang pinaka-tumatak sa akin was not exactly a message so much as it was a comment on a Facebook thread. Galing siya sa isang Facebook group ng Duterte supporters, tapos galing nga siya sa isang middle-aged man. Tapos they posted my photo there without my consent with a really demeaning caption. Tapos ang sinabi nung lalaki was that, halika na lang dito ate, paliligayahin kita. Which obviously had a lot of innuendo within it. So sobrang hanggang ngayon tumataas pa rin yung balahibo ko kapag naalala ko yun. I understand you discussed this with your parents, with your mother. What's your conversation like? Ano ang payo niya sa'yo? You're still young, of course. Yung mom ko, nung simula kasi nung protest, talagang she would engage with the trolls, she would engage with the haters. Pero actually, ang sinasabi niya na lang is parang mag-lie-low ako. Parang tumahimik daw muna ako from social media, wag muna akong gumawa ng protest ko in real life kasi it got really dangerous nga to the point na yung mga threats, mas nakakatakot na siya kaysa it's something that you can brush off. As well as, ako rin kasi yung nagbibigay ng advice sa mom ko kasi my mom can get really engaged nga with the trolls. So parang sinasabi ko sa kanya, Mommy, wag mo na lang silang pansinin, wag mo silang kausapin kasi hindi sila titigil. Wala silang uurungan na kahit anong sabihin. But she supports your cause. Yes, she does. She does. I understand she graduated from St. Scholastica. So meron din siyang pinanggagalingang activist. Yes. I actually came from St. Scholastica then when I was in grade school. What do you say to those who think that school should not engage in political action? St. Scholastica has been criticized, UP, Ateneo. I think that it's stupid that people think school should be quiet on political issues. Kasi everything is political kung iisipin mo. At lalo pa na sa konteksto nito, yung schools naman, nag-e-exist sila at naapektuhan sila ng batas at lahat ng nangyayari. I mean, for God's sake, kaya lang naman nila ginagawa yun. Dahil una sa lahat, nahihirapan silang mabuhay. Mahirap sila. Kung mahirap sila, it means that the government is not able to give what is due to them, to let them flourish in a society na kaya nilang mabuhay ng tama, kaya nilang mabuhay ng may dignidad. Kasama sa human rights yung kakayahan nating mabuhay ng may dignidad. Kasi, yun yung pinaka-standard na, yun na yung yung bare minimum kumbaga na kaya nating ibigay sa kanila na kaya nilang mabuhay kasi may pagkain sila, may tirahan sila. And if our government cannot give that, if our society cannot give that, parang ano pa yung kaya nating i-expect sa government natin? Ngayon sa mga tao na iniisip na mas mahalaga na malutas yung krimen kaysa malutas yung problema sa human rights, sobrang privilege nila. Sobrang privilege nila kasi hindi nila kailangang intindihin na may kailangan silang kainin, may kailangan silang bayarang renter, etc. Hindi nila kailangang intindihin yung mga ganun kasi they already have that going for them. While other people na nabibiktima nga nitong extrajudicial killings ay wala.
Sa tingin mo ba, mayroon ng results in terms ng pag-curb ng crime, curb ng problema ng drugs? Epektibo ba sa tingin mo yung kampanya? Dahil marami na natatakot. They are claiming that the crime rate is decreasing. Well, ayun nga, ang report din kasi ng government is that bumaba yung crime rate. But then again, we have to ask the question, kasama ba yung extrajudicial killings dito sa crime rate na to? Ano yung mga different factors na in-adjust nila para masabi na para magmukhang bumaba yung crime rate or para makonsider ang isang bagay na crime? We have all these questions that we have to ask. Kasi kung wala tayong, kung hindi sila transparent sa pamantayan nila or sa pagsukat nila ng krimen, hindi natin ma-justify na bumaba nga ba talaga itong crime rate na to. Dun sa cardboard mo, balikan natin yung cardboard mo, minimimik niya yung nangyayari sa mga biktima ng EJ case. Ang nakasulat usually, wag tularan, ako ay Drug pusher. Yung sa'yo, ang message mo ay lahat tayo posibleng drug pusher. Can you expound on your message? Ayun, yung message kasi nagsimula siya talaga dun sa friend ko nga na nag-start ng movement, si Hope. Ang nakasulat sa kanya, English kasi, we could all be drug pushers. So parang ang dami kasi talagang nag-judge sa amin dahil dun sa grammar, dun sa semantics nung sign namin. Pero yung sa akin, lahat tayo posibleng drug pusher. Kasi inopt ko talaga na makuha or ma-encapsulate kung ano yung nangyari dito ngayon. Kasi yung ibig sabihin nung lahat tayo posibleng drug pusher, lahat tayo posibleng mabiktima nitong vigilante killings na pumapatay sa mga sinasabi nating drug pusher. Yung drug pusher kasi yun na talaga yung salitang nakaka-capture ng attention ng mga tao. Kasi pag nakita mo yung drug pusher, negative agad yung feeling mo. Ngayon pag nakita itong sign na to, I was hoping that the people would feel scared or they would question or ask themselves na parang, bakit tayo lahat posibleng maging drug pusher? Ano ba yung nangyayari sa lipunan natin ngayon para masabi nitong batang to na lahat tayo posibleng maging drug pusher? At yun na nga yung nangyayari. Merong mga taong namamatay na hindi naman talaga drug pusher, katulad ng mga estudyanteng namamatay sa Makati, sa Pangasinan, sa iba pang lugar. Merong mga simpleng, kunwari, mapatambay man lang sila o pedicab driver, binabaril o kaya hinuhuli ng pulis nang walang dahilan. So parang bakit nangyayari yung ganun na mismo mga inosenteng tao, inosente sila pero nabibiktima sila nitong war on drugs na sinasabi ng pamahalaan natin ay dapat pinoprotektahan lang yung mga mamamayan. Yung case ng iyong pagprotesta, how is it resonating with the people? Sa tingin mo pa may mga nagre-respond favorably or syempre mamaya pag-usapan natin yung negative naman na comments ng ilang mga netizens. But let's start with the impact of your campaign. Do you think you've helped raise the awareness of people in terms of their appreciation of human rights? I think that I would like to say that I have. In what Kasi ang daming mga taong nagme-message sa akin o kaya lumalapit sa akin na nagpapasalamat na nakapagsalita ang mga taong katulad ko tungkol sa issue. Kasi kung hindi daw dahil sa parang sila mismo, natatakot silang magsalita. Kasi syempre, sa ganitong political climate, sino ba namang hindi? Sino ba namang hindi matatakot na parang magsalita ka lang, mababash ka agad, kung hindi ka mababash, mamamatay ka pa. So parang nagpapasalamat sila kasi merong mga taong sinasabi nila katulad ko na matapang daw na kinayang magsalita laban dito sa pagpatay na to. May mga taong nagsasabi na tama raw kami kasi sila mismo noon naniniwala sila sa war on drugs. Parang isa pa sila sa mga avid supporters, avid fanatics kumbaga, nitong pagpatay na parang, sige, patayin lang yung mga drug pusher, yung mga drug addict na yan. Pero sila mismo, they had to turn against their own beliefs kasi may pamilya silang naapektuhan, may pamilya silang namatay. So parang, ang impact niya is that a lot of people express their sentiments na parang tama daw yung sinasabi namin, naniniwala sila sa ipinaglalaban namin. But then there's also the opposite side na parang kailangan ba talagang maapektuhan muna tayo personally bago mag-resonate sa atin itong pinaglalaban na to? We know that UP is a hotbed of protest actions, tsaka ng critical thinking. Yours is, in your case, what's the source of your courage? What's inspiring your bravery? Sobrang cheesy yung pakinggan. Pero kasi,
mahal ko talaga yung bansa ko. Para sa akin, that's where my courage comes from. Ever since I realized na may kaya akong gawin para sa bansang to, naisip ko na gagawin ko lahat ng makakaya ko para matulungan tong bansang to maging mas mabuti ng kung ano siya ngayon. Kasi, hindi ko alam, parang lahat ng mga tao, pag tinanong mo sila para saan mo ginagawa yung ginagawa mo, para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko, para sa sarili ko. Pero parang laging nakukulangan ng mga taong nagmamahal sa bansa natin. And I think that if no one's going to love the country and no one's going to fight for the country, then who's gonna be left doing that? And I think na dahil may capacity akong gawin yun, doon ko hinuhugot yung lakas ko, doon ko kinukuha lahat ng kaya kong gawin. Kasi if I do something for the greater good, then I know that what I'm doing is the right thing. Obviously, the supporters of President Duterte do not share your means. Of course, they would also claim that they love the country precisely. They're doing this because of their love for the country. How do you deal with those who are adversely responding to your campaign? Well, marami kasing nagsasabi na parang hindi tama yung ginagawa ko, or parang sinasabi nila na wala raw akong alam, na mag-aral na lang daw ako, ganito, ganyan. Pero parang ang masasabi ko lang is, pagka sa akin directed yan, I try to ignore those things. Kasi kung wala silang masasabing parang matalino or may substance regarding what I'm fighting for, then it's not worth the attention. Kasi kung hindi mo kayang i-refute yung logic ng sinasabi nila, talo ka agad. So parang kapag ka message of hate lang siya, hindi ko siya pinapansin kasi parang I can't work with something like that na wala naman akong mapupulot na aral. Pero if it's something na may point, I really try to understand kung ano yung punto nila, and I try to assimilate that into what I'm fighting for. Yung pinaglalaban ko kasi, kung magiging para sa kabutihan ng marami siya, it has to take into account all the perspectives that exist that I should be aware of. So parang yung mga adversely reacting against what I'm fighting for, parang iniisip ko muna kung saan sila nanggagaling at kung paano nila nasasabi yung sinasabi nila bago ako magsalita tungkol doon sa punto na sinasabi nila. Kasi alam mo, hindi kahit may hatred na lumalaganap sa social media, I understand meron ding mga fake accounts, pero may pinanggagalingan ng lahat ng ito. You know na legitimate din naman yung concerns ng marami. Many feel alienated. The system is not working for a lot of people. Maraming walang trabaho, etc. In other words, malalim yung pinanggagalingan ng galit ng maraming tao. How do you understand, how do you view yung ganong pinanggagalingan ng mga mamamayan na may pinanggagalingan sa tingin nila, ito na yung pag-asa nila. This is giving them hope, this is change. You understand, ako sa akin, I understand where they're coming from kasi nga, sociology major ako, and that's basically kung ano yung pinag-aaralan namin. Parang tinitingnan ko na, oo, valid talaga yung sinasabi nila kasi they're exposed to a certain context na dahil doon lang sila exposed, dahil doon sila nabubuhay sa loob ng bubble na yun, kumbaga. Yun yung nakikita nila, yun yung na-experience nila. And it's hard to try and burst that bubble to make them realize that there are other things that are working against them. Kasi hindi sila exposed sa sa konteksto na pinanggagalingan mo. So what you do is you try to explain to them if they will be listening to you. You try to explain to them where you're coming from. Kasi doon naman magsisimula yun sa pag-explain ng kung saan ka nanggaling. Tapos Hello, I'm Voltaire Tupas. Welcome to Rappler Talk. Tomorrow, December 10, the world will commemorate International Human Rights Day. Dito rin sa Pilipinas, maraming aktivistang dadagsa sa lansangan. Pero kasama natin ngayon ang isang matapang na babae, isang scholar ng bayan, UP student, na may kakaibang paraan ng pagpoprotesta. And she has been protesting against the extrajudicial killings in the country since July, if I'm not mistaken. Welcome to Rappler, Adrian Onday. thank you. Can you tell us your story? You're not the usual activist, you're not organized, pero may impact yung naging
protesta mo, nagdala-dala ka ng cardboard. Can you be more specific anong ginawa mo para sa mga hindi familiar sa iyong protesta? Ayun po, nung July 13, I started protesting by wearing a cardboard sign. Bale, from UP, nag-commute ako papuntang Lasal Taft. Tapos, suot-suot ko yung isang cardboard sign na may nakalagay na words na lahat tayo posibleng drug pusher. Ngayon, from Quezon City po yun hanggang sa Maynila nga. Tapos, naglakad ako, sumakay ako ng jeep, sumakay ako ng mga tren. Tapos, yung encounters ko doon is that, nung nagko-commute ako, tinitingnan ako ng, parang tinititigan ako ng mga tao. Tapos, umabot sa point na nung sumakay ako ng LRT1, pinatanggal sa akin yung cardboard sign ko ng security guard doon. Hindi ko alam kung bakit siya kailangan tanggalin or kung anong batas or rule yung nilalabag niya. Pero pinatanggal nila sa akin. Tapos, ano pa bang nangyari sa akin noon? Hinabol ako ng isang pedicab driver, mga ganon. And I kept on wearing the cardboard sign for about 2 to 3 weeks. Tomorrow, isa sa mga pinaka-mainit na issue na itatakil kahit sa lansangan or sa mga fora ay yung extrajudicial killings. When you did that, around 2,000 were reported na namatay na dahil Yes. sa drug against war against drugs. Ngayon around 5,800 na. What do you say to the escalation of the EJ case in our country? Nakakatakot po siya. Sobrang nakakatakot kasi patuloy natin nakikita na nawawalan ng respeto yung gobyerno natin, yung pamahalaan tungkol sa mga karapatan na dapat nagpoprotekta sa atin. Ngayon, itong 5,000 na to, extrajudicial killings lang siya, parehong under the policeman or vigilante killings. Parang ito yung mga number ng namatay dahil lang sa war on drugs. Hindi pa kasama dito yung ibang krimen, hindi pa kasama dito yung mga parang mga ibang sibilyan na pinapatay. Ngayon, itong 5,000 na namatay na to, I can bet that most of these people are innocent talaga. Kung hindi man innocent, may hirap sila. So parang ano yung masasabi natin dun? Itong mga pinapatay ng government natin na sinabi natin nung hinalal si Duterte, siya ay pro-poor. Nung nakita natin itong 5,000 na to, nakaramihan sa kanila pinapatay kasi parang wala pa naman tayong nakitang mga patay na katawan sa kalsada na may cardboard sign pero nakasuot sila ng sapatos o kaya nakasuot sila ng formal wear. Parang masasabi ba natin na pinoprotektahan ba talaga ng gobyerno yung mga taong mas dapat na tinutulungan nito? It's good that you pointed that out, yung innocence halimbawa ng ilang mga namatay kasi of course, yung ating lipunan umabot na sa point na mayroon tayong mga standards, mayroong rule of law, may human rights standards. Subalit, sa pananaw ng iba, mas mahalaga sa kanila yung masulba yung krimen, yung problema sa droga, kaysa sa konsepto ng human rights na hindi ka pwedeng makulong o mapatay nang hindi ka nakakapag-defend ng sarili mo sa korte. Ano ang masasabi mo sa ganung masasabi nating pag-shift ng pananaw ng marami kaugnay sa appreciation ng ating lipunan sa human rights? Well, according sa mga discussions ni Ma'am Nicole Curato, I'm gonna have to cite her here. Sinabi niya na ang Philippines kasi wala naman talaga tayong parang inherent na kultura ng human rights. Pero meron tayong konsepto ng human dignity, sabi niya. It can be seen in the way people say, pinatay siya na parang hayop lang. Na merong very obvious difference between how you treat an animal versus how you treat a human being. Ngayon, kahit na wala tayong konsepto talaga ng human rights o kahit nahirap tayong tanggapin yun, hindi ba natin kayang isipin na yung human dignity na yun, na dapat lahat tayong mga human beings ay mayroon, hindi ba dapat nire-respeto yun? Kasi, okay, sabihin natin problema yung crime, problema yung drugs. Pero hindi ba, kaya rin naman nagkakaroon ng krimen, mostly dahil sa kawalan nitong mga tao ng kakayahang mabuhay ng may dignidad. Kasi masabi natin yung mga gumagawa ng krimen, tsaka yung nagbebenta ng drugs, etc., yung mga nalululong,